prayers natin is for the nation. If the Lord gave me an 8-day mission, Monday to Monday, so be it. I'm happy, don't worry about me. Maraming nagtaas ng kilay matapos ilang beses banggitin ni Senate President 10,000 Alan Peter Cayetano ang Lord sa kanyang mga press conference kamakailan lang. Not knowing that ang plano ni Lord, a few months later, ako ilagay. Naging makadiyos na ba ang tinaguriang evil incarnate at unapologetic apologist ng Tokhang at EJK ni Digongyo? Pero Lord, ikaw yung sikat ka ngayon na. Lagi ka nababanggit ni Senator Alan Cayetano. Napansin din ni Palace Press Officer Claire Castro ang tila bukang bibig ni 10,000 Cayetano ang katagang Lord. Hindi kasi laging Lord. Marahil, kailangan niyang ipakita na malapit siya kay Lord dahil may usap-usapan o ugong-ugong na tagilid pa rin ang kanyang Senate presidency. Well, kahit palantaran niyang sinabi na ibinigay daw sa kanya ni Lord ang bago niyang posisyon. So the wisdom the Lord gave me is start talking to people. So I started talking to people in the administration and simply say, Pero hindi ito ang unang beses na naharap sa kudeta o political ouster ang senador mula Taguig City. Noong 2020, panahon ni Digongyo, unang naranasan ni Cayetano na makudeta at natanggal nga siya bilang House Speaker in a politically humiliating manner noong taong iyon. Pero ni minsan, hindi nabanggit ni Cayetano ang Lord that time. Marahil dahil ang karibal niya sa House Speakership ay Lord ang pangalan. At siya si Lord Alan Velasco ng Marinduque. Today, history is made once again in these August halls. At ako po, inyong abang lingkod, Lord Alan G. Velasco, ay taus-pusong tumatanggap sa hamon na maging Speaker ng Kamara de Representante. I accept this once-in-a-lifetime challenge. Pero dito mo makikitang dishonest at evil incarnate nga si Cayetano. Bakit? Kasi may kasunduan na mismo si Digongyo ang nag-broker ng term sharing agreement sa pagitan ni Cayetano at Velasco. At ito talaga iyong lantaran na pakikialam ng executive sa legislative. Meaning, certified tuta ni Digongyo ang House Speaker dahil siya mismo ang nagluklok. Under the term sharing deal brokered by Duterte, magsisilbi si Cayetano bilang House Speaker for 15 months bago siya palitan ni Velasco na mamumuno naman sa Kongreso for 21 months. With only one person being nominated as the new Speaker of the House, duly seconded by many of our colleagues, and gathering the majority vote of 186. Pero may alas si Velasco at nakialam sa politika sa Kamara si then Davao City Mayor Sara Duterte. Ang ginawa ni Velasco with the blessings of Piona, nagpulong sila sa isang celebrity sports club sa Quezon City at doon ibinoto si Velasco bilang bagong House Speaker. And have a new Speaker of the House of the People in the person of Honorable Lord Alan Velasco. Congratulations! Umabot sa 186 na kongresista ang bumoto kay Velasco para ikudeta si Cayetano, again with the help of Piona. Iniluklok na bagong House Speaker ng kanyang mga kaalyado si Marinduque Congressman Lord Alan Velasco. Pero hindi yan nangyari sa loob ng batasang pambansa, kundi sa isang sports club sa Quezon City. 186 congressmen ang bumoto kay Velasco na humingi raw ng tulong kay presidential daughter at Davao City Mayor Sara Duterte Carpio. Siyempre, dahil evil incarnate nga si Cayetano, ayaw niyang tanggapin ang pagkatalo at tinawag pang fake ang session ni Velasco sa QC. Pero noong October 13, 2020, sa formal na plenaryo, niratify ng 186 lawmakers ang kanilang kudeta para iluklok si Velasco at napilitan namang mag-resign si Cayetano. Gusto ko lang po unang magpasalamat sa atin mahal na Pangulo. As I have committed to you, I will help your administration. I will respect your leadership. There are no good leaders without good followers, so I am a good follower. From the experience of fighting for your
battle against drugs and crime and corruption in the Senate. Even the time na mag-isa na lang po ako na dumidepensa dun sa hearings ni Senator De Lima, karangalan ko po yun. O di ba? Very Alan Peter Cayetano talaga. Mag-resign na nga, ang dami pang sinasabi. But right now, verbally, I am tendering my irrevocable resignation as the Speaker of the House of the Republic of the Philippines. Again, si Fiona mismo ang tumulong kay Velasco para mapatalsik si Cayetano at tinawagan pa umano mismo ang mga kongresista para suportahan ang kanyang manok isang araw bago ang kudeta sa Kamara. Siyempre, pinasalamatan ni Lord Velasco ang kanyang Lord Kingmaker na si Fiona para sa big push daw. Nagpapasalamat rin ako sa tiwala at moral support ni Mayor Inday Sara Duterte, Deputy Speaker Pulong Duterte at Senator Bongo. And in case you don't know, ito nga yung pangalawang beses na nakialam si Fiona sa politika sa Kamara habang nasa Davao siya bilang alkalde. In fact, bilib na bilib nga sa kanya ang kanyang tatay na si Digongyo dahil si Fiona raw ang nagpatalsik din sa fellow Mangkanor friend niyang si Pantaleon Alvarez bilang House Speaker. Talagang ano yan si Inday? Be careful with that woman. She can oust even a speaker.